Kaya maganda ngayon po mga kapatid. Tayo po muli ay magsasama sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Kasama po ng ating mga kapatiran at mga kaibigan po natin. Ano po? Ah, ito, nakikinitingnan ko po ang mga nanonood sa YouTube. Marami-rami na po ang nanonood po sa YouTube. Pero siyempre mas maganda rin kung tayo po ay magkakasama sa live ano po na pangangaral. Katulad po nito. Sa ating po mga kapatid sa Bicol, Diyos marahin na Diyos marahin na gabos. Diyos marahin na banggi sa indo gabos. Sa atong Church. Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa na mga nagdadala ng mabuting balita ng mabuting bagay. Subalit hindi sila lahat ay sumunod sa Ebanghelyo sapagkat sinasabi ni Isaias, Panginoon, sinong naniwala sa aming balita? Sino yung mga hindi sinugo? Sino yung hindi makakapangarap kung di sila sinugo? Ang apostol. Sila'y sinugo ng ating Panginoon para may pangaral ng Ebanghelyo sa kauna-unahang pagkakataon. So hindi ito tumutukoy sa sinamang mga ngaral. Ito sa mga special na grupo ng mga ngaral na tinatag ng mga apostol sapagkat sila'y sinugo ng ating Panginoon. Doon sa Matthew chapter 28, ang tinatawag na Great Commission, ganun din po sa Mark chapter 16, yun ay pareho lang po yun. Sabi niya, gawin yung naibigay sa akin ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa baba ng lupa. Dahil dito kanya, gawin yung alagad ng lahat ng mga bansa na sila yung bautisyon sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So sila yung sinugo ng Panginoon na gawing alagad ng lahat ng mga bansa. Sino yun? Yung mga apostles, di ba? Yung mga apostles lamang ang pwedeng mangaral ng Ebanghelyo sapagkat sila yung sinugo ng Panginoon. Kaya din po sa Mark 16, at umaya kayo sa buong kalibutan at yung ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng nilalang o sa lahat ng kinapal. So itong Romans chapter 10, maliban sila sinugo kanya, tandaan natin apostles means one who is sent. So ito ang mga sinugo ng ating Panginoon para may pangalan ng Ebanghelyo sa kauna-unahang pagkakataon. So kung alam natin kahulugan ng salitang apostles, hindi mahirap maintindihan ang salitang yun, di ba? Sino sinugo? Yung sinugo ng ating Panginoon, the apostles.
Ganun din po sa mga nagtatanong, ilan ba yung mga apostol? Ano? Sasabihin natin, 12 orina, namatay ang isa, pinalitan ni Matthias o ni Matthias, at pagkatapos ay nagdag si Pablo, ilan yun? So actually, technically speaking, 13 dahil namatay ng isa. Lahat-lahat na naisugo official, 13 yun. Incidentally, yung 12 tribo ng Israel, naging 13 rin, di ba? So, mga apostles, yung working apostles ng Panginoon, 13 yun. Pero meron tayong mababasa dito po sa aklat ng mga gawa sa ika-14 na talata o 14 na kabanata sa ika-14 na talata. Bakit si Barnabas ay sinabing apostol? Kaya ngayon, kung ang nasa ating kaisipan ng apostles ay sinugo lamang ng Panginoon, mali tayo doon. Ang salitang, kailangan maunawaan natin ang salita sa kanyang literal na kahulugan. Maliban lamang na may ibang dahilan para hindi mo paniwalaan sa literal na kahulugan. So, literal na kahulugan ay yaong sinugo. Hindi sinasabi sinugo lang Panginoon. So, sino mang sinugo ay isang apostol, technically. May sinugo ng ating Panginoon, yan ang apostol ng ating Panginoon. Pwede na po sa ika-14 na binabanggit natin, paano naging apostol si Barnabas? Hindi naman sa sinugo ng ating Panginoon. Pero tinawag siyang apostol. Sabi natin. Ngunit naman ito ng mga apostol na sina Barnabas at Pablo. Pinunit nila ang kailang mga damit at tumakbo sa gitna ng karamihan na sumisigaw. Bakit tinawag na apostol si Barnabas? Hindi siya apostol ng ating Panginoon. Wala tayong mababasa sa mga pangalang apostol kasama si Barnabas. Dito na makikita yung kahalagaan na alam natin ng kahulugan ng mga salita. Bakit? Si Barnabas may sinugo. Si Pablo ba at si Barnabas ay sinugo? Yes, they were sent by the Holy Spirit. At sinugo sila ng iglesia sa Antioch. Na kung ibig sabihin ng salitang sinugo ay apostle siya ang sinugo. So pwede sabihin tama yung talata. Si Barnabas at si Pablo ay sinugo ng banal na Espiritu sa isang partikular na gawain. Basahin natin sa Gawa chapter 13. Ano po? Sa verse 13, chapter 13, verses 1 to 3. Sa iglesia na nasa Antioquia ay may mga propeta at mga guro. Si Bernabe, si Simeon, na tinatawag na Niger, si Lucio na taga Cirene, si Manaen na kinakapatid ni Herodes na Tetrarca, at si Saulo, or otherwise Paul. Samantalang sila ay sumasamba sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo sa gawaing tinawag ko sa kanila. Na magkagayoy na sila'y makapagayuno na at makapanalangin at paipatong ang mga kamay nila sa kanila, ay kailang pinahayo sila. Ika-4 na talata. Sila na sinugo ng Espiritu Santo ay pumunta sa Seleucia at buot doon naglayag patungo sa Cyprus. So hindi ka taka-taka na tinawag ng apostol si Bernabe. Bakit? Tandaan na, ibang isabi ng apostol. Yang sinugo. Sinugo siya ng Espiritu Santo. Kasama ni Pablo. So sila ay apostol in that sense. Pero kung tatanungin natin kung si Barnabe apostol ng ating Panginoon, hindi siya sinugo ng Panginoon. So hindi siya kasama doon sa 13 apostol na sinugo ng ating Panginoon. So tingnan nyo ang kahalagahan ng alam natin ng salita. Ang ating Panginoon ay tinawag ng apostol. Christ is called an apostle. Dito po sa Hebrews chapter 3, at tatanungin ko kayo, bakit siya tinawag ng apostol? Kung alam natin ng kahulugan ng salitang apostol, very easy. Sinugo siya ng Ama. Di ba? Hebrews chapter 3 verse 1. Kaya mga banal na kapatid, mga kabahagi, sa makalangit na pagkatawag, isaalang-alang ninyo na si Jesus ang apostol at pinakapunong pari ng ating pagpapahayag. Si apostol sapagkat sinugo siya ng Pangama sa isang particular na gawain, di ba? So, tinawag siyang apostol. Dahil yun ang ibig sabihin ng apostles. One who is sent. Yaong sinugo. Di ba na napakadali pagkaganon. Hindi tayo mahihirapan, mawawala yung mga
hanggang mahaagiw sa ating kaisipan sa pagkaunawa. Dahil alam natin ang kahulugan ng mga salita. Isa pang halimbawa ng isang salita na hindi sinalin, kundi nilipat lang sa titik ng ibang wika o transliterated, ay salita baptism. Ito po yung salitang baptisma na sabi ni Weiss, a process consisting of immersion, submersion, and emergence. Ika'y nilubog, lubos ay nilubog, at umahon. Nabalitaan ba niya yung batang namatay na bininyagan ng isang Romanian priest? Hindi ko alam kung Orthodox. Malagay ko Orthodox kasi nilubog namatay. Siyempre, baka masyadong nilubog, namatay. Bata lang yun. So, ang baptism, hindi sinalin. Isang particular na salita na nagbigay ng maraming controversy sa mga iba-ibang sakay ng pananampalataya. Bakit? Dahil dito sinalin. Iniwan ng mga nagsalin sa magbabasa, bahala siyang anong ibig niyang ipakahulugan sa salitang baptism. Pero makikita natin sa iba't ibang pagkakataon na ito'y ginamit sa Biblia, malalaman natin kung ano ibig sabihin ng baptism kahit hindi natin alam ang Greek dictionary. Nalalaman natin na ito'y hindi sinalin, kundi inilipat lang o transliterated. Ano po? Sa John chapter 3 verse 23, sabi ng talata, at si Juan ay nagbabautismo sa eno na mula sa salim sapagkat di maraming tubig. So ang baptism ay nangangailangan ng maraming tubig. So eliminated na yung pouring and sprinkling dahil hindi nangangailangan ng maraming tubig yun. Pagkatapos Romans 6:4, we were buried with Him in baptism. So ang baptismo ay isang paglilibing, paglulubong sa mga kapatid natin mga Bisaya. At sa Acts chapter 8, 36 to 39, they went into the water and out of the water. At ang ito'y nangangailangan ng maraming tubig, katulad nga na sinabi sa pagbabautismo ni Juan. So makikita natin ang baptism na hindi sinalin, ang ibig sabihin ay inilubog. Ganyan. So yun po mga bagay na bibigyan natin ng pansin kasi hindi sila sinalin. Ano? Dahil ang nagsalin po ng King James Version ay mga Anglicans. At ang mga Anglicans ay mga English Catholics na may walay lamang sa Vatican sapagkat ayaw ibigay ng Vatican ng divorce na hiningi ni Henry VIII kay Catherine of Spain. Gusto niya pakasal si Anne Boleyn na nagbigay sa kanya ng isang anak na lalaki. So hindi siya pinayagan ng Roman Catholic Church. Umiwalay sila, naging Church of England or Anglican. Pero ang practice pareho lang. Sila yung nagwiwisik. So kung sasalin ng mga Anglicans na nagsalin sa King James Version, ang salitang baptism bilang immersion at ang salitang baptize to immerse ay magre-reflect laban sa kanila. So, hindi nila sinalin. They transliterated baptisma, naging baptism. They transliterated baptizo, naging baptize. They anglicized o Englicized yung mga wikang Grego. Magkita rin natin sa mga halagang bagay, church. Ang salitang church ay galing sa, ito po ay derived, tandaan natin, intindihin po natin mabuti. Ang salitang church ay sinalin galing sa salitang Grego na ecclesia. Ecclesia. Pero yung salitang church na pinanggalingan na inimbento lang yan, galing sa salitang Kuriakos. So, naging church. In English nila yung Kuriakos, naging church. So, hindi nila sinalin yung salitang ecclesia. Kaya nga po sa ating wika, iglesia. The transliteration nyo. Inilipat nila yung ecclesia at naging iglesia. So, hindi natin lang ano ibig sabihin ng iglesia. So, kailangan malaman natin kung ano ang ibig sabihin ng salitang iglesia. Ayon po sa Grego, called out body for a purpose. Yung po ang paggagamit ng salitang iglesia ng mga Grego. So, pag mayroong problema, ang isang bayanan o sa isang pamayanan, sa isang bagay, itatawagin nila yung mga mamaya para pag-usapan nila yung bagay na yun. Yun ang iglesia. A called out body for a purpose. So, hindi lahat po ng wikang iglesia sa New Testament ay iglesia ng ating Panginoon. Kailangan malaman lang natin ang kahulugan ng salitang iglesia at malalaman natin kung anong tinutukoy. For instance,
Dito po sa Acts chapter 19, 38 to 39, nagkaroon po ng kaguluhan sa Epeso. Gawa ng pangangalan ng Apostle Paul at saka ni Silas. Makikita natin ng kagulo. At gustong, siyempre, parusahan sila Apostle Paul. Kaya lang, meron pong nag-mediate. Sabi po sa Acts chapter 19, basahin natin. Ito po salitang ito, Ecclesia. Ito po pinanggalingan rin ng salitang church. Sali, ano po? Basahin natin. 19, 38, 39. Kaya't kung si Demetrio at ang mga panday na kasama niya ay mayroong reklamo laban sa kanina man, dahil nga sa sinasabi ni Pablo na si Diana hindi tunay na Diyos, kundi ipinangaral niya tunay na Diyos, siyempre yung gumagawa ng mga imahen ni Diana ay nalugi kasi itang pangunahin po rin si Demetrius. Bukas ang mga hukuman at may mga prokonsul. Hayaan ninyo doon magharap ng reklamong isa't isa. Ngunit kung may iba pang mga bagay kayong inahangad, ito'y lulutasin sa isang karaniwang kapulungan. Sa salitang kapulungan o assembly ay isinalin po sa salitang ecclesia. So, tinatawag ang mga mamayan para pag-usapan ng isang bagay. That's ecclesia. Kapag ka mayroong isang kapulungan na tinawag para sa isang particular na bagay, yun ay ecclesia. Pero ibig malalaman lang natin sa paggagamit kung anong klaseng kapulungan nyo. Yung ba itong pagkaraniwang kapulungan ng mga Grego o isang espiritual na kapulungan ng mga taong ligtas. Sa dito po sa Matthew chapter 16 verse 18 ganyan. At sinasabi ko na kay Pedro at sa ibabaw ng batong ito itatayo kung aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanay laban sa kanya. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Ang ibig sabihin ng Panginoon, darating ang araw kanya na magkakaroon ako ng kapulungan ng lahat ng aking tinawag sa pamagitan ng aking ebanghelyo. Sila'y tinawag para mailigtas. Called out body of saved people by the gospel. Yan ang ibig sabihin ng ating Panginoon. So magkakaroon po ng isang kapulungan na tinawag sa layunin na sila'y maligtas. They called out body of saved people. Yan ang Church of Christ. Pag sinabi ng Church of Christ, ito yung kapulungan ng lahat ng nakay Kristo. So ito'y lahat ang tinawag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At sila'y tumalima. So yan ang ibig sabihin ng Matthew 16 verse 18, I will build my church. Ngayon, sa 1 Peter chapter 2 verse 9, ito po'y commentary doon sa sinabi ng ating Panginoon. Sabihin, ito isang paliwanag na sinabi ng ating Panginoon. Saan tayo tinawag? Saan tayo nanggaling? Pag kayo tinawag, you are called out. Where? Basahin natin. Ngunit kayo isang lahing pinili, isang mahalikang pagkapari, isang bansang banal, sambayanang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa iyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagan sa liwanag. Saan tayo tinawag? Galing sa kasalanan. Saan tayo dinala? Sa liwanag, sa kaligtasan. That's the church. The Church of Christ. Ganyan po, sabi ni Apostle Paul, tayo tinawag sa ganung kalagayan sa pamagitan ng Ebanghelyo. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 14. So, sa pag-aaral po ng kahulugan ng mga salita, mas makakatulong sa atin sa pagkaunawa ng katotohanan sinasabi ng Biblia. For instance, may mga nagtuturo, Old Testament, na meron daw Old Testament church. At ito ay nasira at muling itanayo ng ating Panginoon. So sa Matthew 16 verse 18, ang salitang build means to rebuild or to repair. Sapagkat ito'y nasira. At ang ginagamit na talata ay Acts chapter 7 verse 38. Dito, babasahin ko po ang King James. Dahil sa New King James, hindi na natin mababasa yung salitang church. Pero, regardless yung ginamit ng salitang church, that's okay. It's a correct translation. Walang problema doon. Basahin natin. Ito po. This is he that was in the church in the wilderness with the angel which spake to him in Mount Sinai, and with our fathers who received the lively oracles to give unto us. Was there a church in the wilderness? Yes. What kind of church? Ito po ang kapulungan
na mga Hudyo na tinawag para tanggapin ang kautusan ng Diyos. Ito ba ay iglesia ng ating Panginoon? Hindi. There are two different churches. Yung salitang church doon ay isang kapulungan, actually, isang pansamantala lang yun dahil one time lang yun eh. Tinawag sila doon sa lugar ng Mount Sinai, dahil doon sa King James Mount Sinai, tinawag ang mga Hudyo, so they were called out for what purpose? To receive the law. So, hindi yan ang iglesia tinatag ng ating Panginoon. So, yun ay maling pagkaunawa dahil sa maling pagkaintindi ng mga salita. Sa ibang mga tao kasi, pag church, isa lang yan. Yan ang iglesia ng ating Panginoon. No? Kung malalaman natin ng kahulugan ng salita, malalaman natin dito ito yun. Babasahin mo yung mismong talata. Hindi yung kapulungan na tinawag para maligtas sa pamamagitan ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Bakit? Wala pa namang ebanghelyo nun eh. Yun ang grupo ng mga Hudyo o kapulungan ng mga Hudyo na tinawag para tanggapin ang kautusan. Simple. So alam niyo, kung alam niyo yung salita, kung kayo mahirapan, di ba? Maintindihan natin. Kung minsan, ang Biblia ang pinakamagaling na magbigay ng kanyang kahulugan sa mga salita. Prophets. Tingnan mo sa Greek Dictionary, makikita mo ibig sabihin ng prophetess. Na galing po sa salitang para bagang coming out from a fountain, ganyan. Sabihin, nagagaling sa isang pinanggalingan. Pero alam po niya, napakahirap, napakadaling ng kahulugan ng propeta. Hindi ito manghuhula. Marinsalin nyo. It's a wrong translation. Kaya po nila translate ang prophet. Dahil wala silang may tumbas na katumbas na salita sa wikang Ingles, sa wikang Tagalog, o anumang wika. So, prophetess, naging prophet, is a transliteration, di ba? Pero pagbabalik tayo sa Lumang Tipan, malalaman natin ang kahulugan ng salitang propeta. Very easy. Basahin natin. Dito po, Exodus chapter 4, 10 to 16. Kaya, nakintindihan nyo ngayon kung bakit sinasabi, study to show thyself approved unto God. It requires diligence. Palagi pagbabasa ng Biblia. Pag sa pagbabasa ng Biblia, makakuha ka ng information na sinasabi mismo ng Biblia. Halimbawa, di sa Exodus chapter 4, verse 10 to 16. Ngunit sinabi ni Moses sa Panginoon, O Panginoon, interestingly, ang salitang Panginoon sa wikang Pangasinan ay katawan. Kaya pupunta kayo doon sa Pangasinan, huwag kayong tumawa, pag nananalangin niyo mga kapatid, o katawan. Ang ibig sabihin, o Panginoon. Ako hindi mahusay magsalita. Mula pa noon o kahit na mula na magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat ako'y makupad sa pananalita at tumid ang dila. Sinabi sa kanya ng Panginoon, sino bang gumawa ng bibig ng tao? Yung siya'y naghimo sa baba, sa tao, kanya, sa Bisaya. O sinong gumagawa ng pipi o bingi o may paningin o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Kaya ngayon, na yumayo ka, ako'y sasayong bibig at ituturo ko sa iyo kung ano ang sasabihin. Ngunit kanyang sinabi, O Panginoon, iba na lang yung suguin. Ang galit ng Panginoon ay nagalab laban kay Moises at kanyang sinabi, wala ba si Aaron, ang kapatid mong Levita? Alam kong siya'y nakapagsasalitang mabuti, siya'y dumarating upang salubungin ka. Pagkakita niya sa iyo ay matutuwa ang kanyang puso at ikaw ay magsasalita sa kanya at yung inalagay sa kanyang bibig ang mga salita at ako'y sa isaling bibig at sa kanyang bibig. Aking ituturo sa iyo kung ano ang iyong gagawin. Siya magiging tagapagsalita mo sa mga tao, siya magiging bibig para sa iyo at ikaw ay magiging parang Diyos sa kanya. So sa mga talatang ito, sinasabi na si Aaron ay magiging tagapagsalita o bibig ni Moises. So sasabihin ni Moises kanong sasabihin niya at si Aaron na magsasalita. So siya tagapagsalita ni Moises. Kung pupunta po tayo sa Exodus chapter 7 verse 1, sinabi ng Panginoon kay Moises, tignan mo, ginawa kita bilang Diyos kay Pharaoh at si Aaron na yung kapatid magiging yung propeta. So ano ibig sabihin ng propeta? Tagapagsalita ng iba. That's a prophet. Kaya nga po ang isang propeta ay pwedeng
makapagbigkas ng mga bagay na nangyari sa nakaraan kahit wala siya doon, ang mga bagay na nangyari sa kasalukuyan kahit wala siya doon, at ang mga bagay na mangyayari sa paghinarap kahit bakit? Sapagkat ang nagsasalita ang Diyos. Siya lamang ang tagapagsalita ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit si Moses na isang propeta ay naisulat in Genesis. O mismo kanyang kapanganakan. Sa Exodus chapter 1. Bakit? O chapter 2. Bakit? Eh siya, sinabi sa kanya ng Diyos. Kaya sinulat niya. So ang isang propeta, hindi siya manghuhula, hindi yan ang ibig sabihin ng salitang propeta. Ang ibig sabihin ng propeta is the spokesman or the mouth of another. Ikay propeta ng Diyos. Ikay tagapagsalita ng Diyos. Kaya nga sa Deuteronomy chapter 18, sabi niya, kung mayroon magsalita, basahin niya po natin. Basahin natin, ano po, sa Deuteronomy chapter 18, ano po. Okay, so basahin natin. Ngunit sa verse 20 ng Deuteronomy chapter 18, ngunit ang propeta magsasalita ng salitang may kapangahasan sa aking pangalan, na hindi ko inuutos na kanyang sabihin o magsalita sa pangalan ng ibang mga Diyos. Ang propeta yun yung mamamatay. Bakit? Hindi naman siya tagapagsalita ng Diyos. Meron din pangatlong bagay dapat natin malaman sa mga salita. Kung alam natin ang kahulugan ng mga salita, makakatulong sa atin kahit ano pong salino. Alam po yung YHWH sa Old Testament, tetragrammaton o 4 letters. Tetragrammaton. Sabihin, YHWH, hindi natin alam kung anong salino. Hindi alam ng mga Hebreo kung ano bigkas no. Dahil nung sabihin ng wag mong babanggitin ang pangalan ng iyong Diyos na walang kabuluhan, at tinutukoy, YHWH. So hindi nila binigkas yun. Takot sila eh. Kung gusto nilang banggitin ang pangalang yun, ang ginagamit nila, Adonai, o Panginoon. So dumating ang panahon, hindi nila alam kung ano spelling o bigkas ng salitang yun. Ang mga naunang Grego, pag nagsusulat sila, walang vowels. So, kailangan alam nila bigkas para nalala kung anong spelling. Kami noong pong 2015 or 17, kami pumunta sa Davao City. 2017. At nakamit namin ang isang Hudyo. Ito po ay aamo ng pisya ni Brother Jerry Moral. Tinanong ko siya, ano ba talagang bigkas ng YSW? Sabi niya, di namin alam. So, nung naisalin ito sa iba't ibang salin, ang New King James Version at saka King James Version, ginagamit nila yung LORD capital para ma-distinguish sa LORD normal case na galing sa Adonai. So, sa American Standard Version ay Jehovah, sa ibang salin, Yahweh. Ano ba talaga? It doesn't matter kung Jehovah o Yahweh. Basta alam natin kung ano ibig sabihin ng salitang YSWH. It doesn't matter what the translation is. Bakit? Ang ibig sabihin, one will always exist. Yan ang ibig sabihin ng YSWH. Ibig salitang Diyos, ang ibig sabihin ay mighty, makapangyarihan. So doon po sa Deuteronomy chapter 6 verse 14, the Lord, our God, the Lord is one. Ang ibig sabihin niyan, the Lord, kanya, the one who is eternally existing. Our God, kanya, is one who is eternally existing. Ibig sabihin, yung tatlong persona ng pagka-Diyos ay yaong palagi nang umiiral kanya. Yan ang ibig sabihin ng talatang yun. So, mas madaling maintindihan kung alam natin ang salita. Mas magandang alam natin yung meaning kaysa yung particular na salin, dahil kung minsan yung salin na hindi accurate. Kaya Jehovah, Yahweh. Katulad ng Jesus Christ. Alam po ba yan, napakadaling basahin pagbalaging nababanggit Jesus Christ kung alam natin kung ano ibig sabihin, no? Jesus Christ, ano ibig sabihin? Jesus Christ, ano nga? Ang ibig sabihin ng Jesus, Yesu, sa salitang Grego, ay Savior. Ang salitang Christ, Kristo, sa salitang Grego, ay Anointed One.
So, ano ibig sabihin Jesus Christ? The anointed Savior. Hindi madali maintindihan. Pag bababasa mo yung Jesus Christ, bagamat yun yung pangalan, yun din description kung sino siya. He is the anointed Savior. Doon sa Matthew chapter 1 verse 21, at tatawagin siyang Jesus o Yesu because He will save His people from their sins. So He's a Savior. Pero siya tinawag Kristo, you are the Christ, the Son of the living God. He is the anointed one of God. So siya'y pinili ng Diyos. Di ba madali maintindihan pagka gano'n? Pansinin po natin, i-observe nyo sa Old Testament, pag ang Diyos ay nakikipagkatipan, nakikipagkasunduan, ginagamit niya yung YHWH, one which is eternally existing. Bakit? To provide an assurance na gagawin niya yun. Bakit? Because He's eternally existing. Hindi katulad ng tao na namamatay. Eh pag pinangako niya, bigla siya namatay. Paano yun? Wala na yung pangako niya. Pero hindi pwede sa Diyos yun because God is always existing. He is one who is eternally existing. Wala siyang pinanggalingan, wala siyang katapusan. So kung siya nangako, hindi siya pwedeng tumakbo sa pangako niya. Bakit? He is always existing. Hindi ba? Kaya mahalaga rin po na malaman natin kung anong pinanggalingan ng salita. Interestingly, pwede natin gamitin sa halimbawa ito yung salitang hell. Sa lumang King James Version, ito yung nagbigay ng kalituan at maling turo sa mga taong hindi nila pilit unaway kung ano ibig sabihin ng salitang hell. Ang salitang hell ay hindi ibig sabihin ng lugar ng kaparusaan. That's wrong. Nabigla po kayo? Oo, that's true. Ang salitang hell ay mula po sa mga wikang Europeans. Ano po? Once upon a time, gawa po ako ng research na lahat ng mga wika kung saan ang salitang hell ay nandoon. Pero yung mga Germanic origin, Old English, Dutch, at saka German, sa English, yung Old English, hell, isa lang L, isa lang po yung letter L. O later on hell, dalawang L, dalawang letter L. Sa Dutch, hell, H-E-L, sa German, oil, O-H-O-I-L-L-E. Anong ibig sabihin no? Nung isinusulat po ang King James Version, yun ang kahulugan ng salitang hell. Ang ibig sabihin po ng salitang hell, sabi rito, Old English hell or hell with one L of Germanic origin related to Dutch hell. Alam po niyo salitang Dutch ay isang wika na katulad at kawangis ng German. Sa German, may mga pangalan na merong V-A-N. Pag V-A-N o B-O-N, hindi ko alam which is which. Yung isa ay Dutch, yung isa ay German. So magkahawig sila. And German oil, from an Indo-European root meaning to cover, to hide. So ibig sabihin na sila hell, pag ginamit bilang isang noun, ay isang lugar na nakatago. Yan ang ibig sabihin ng salitang hell, hindi impyerno. Ang kahulugan ng salitang hell sa nung sinalang King James Version, ano po? So, nung sinasalin po ang salitang Gehenna, Hades at Tartarus sa King James Version, dahil ang lahat ng mga lugar na ito ay nakatago, hindi natin alam kung saan. So, ginamit ng mga nagsalin sa salitang hell. Isang lugar na nakatago. Kaya hindi po nakapagtataka, ganun ang translation ng salitang hell. Ganito rin po yung etymology ng salita baptism. Baptizo means to dip. So, ibig sabihin ng baptizo, to immerse, galing sa root word na bapto, means to dip. So, ang baptism is immersion. Yun ang pinanggalingan ng salitang yun. So, pagka nalaman natin pinanggalingan ng salita, madadali tayo sa pagkaunawa. So, ngayon, yung salitang hell, sinalin yung Gehenna, yan ang impyerno, yung Hades, yun ang lugar ng mga patay, o kung minsan, yung Tartarus, yan ang lugar ng mga patay na may kaparusahan. Ano po? Yung pinuntahan ng mayaman. Yan po yung lahat ng iyon ay sinalin sa King James Version na hell, dahil tama sila. Itong lugar na ito ay nakatago. Those are hidden places. Hindi natin alam kung saan sila o ano sila. So, sinalin ito ng ganoon ng mga nagsahan. Bahala na yung nagbabasa kung ano ang kahulugan ng hell ayon sa konteksto.
Ay, ito naman, kung hindi ka nag-iingat, yun ang problema. Kailangan din po tayo mag-ingat sa mga salita. Na ang kahulugan ng salita na ginamit sa Biblia ay ang kahulugan ng salita ngayon sa panahon na ito na isulat. Hindi sa panahon natin ngayon. Ito pagkakamali ng iba, kaya nagkakamali sila ng pagkaunawa. Pilit nilang inuunawa, mga kapatid, ang mga salita sa Biblia sa kasalukuyang panahon. Admittedly, may mga salita sa English Bible na ganun pa rin ang kahulugan ngayon because hindi nagbago yung mga salitang yun. Pero hindi lahat ng salita ay gayon. Sabi nga ng Bisaya, ay mga Batanggay, hindi lahat ng salita ay gayon. O gayon, makita natin. For instance, ang baptism. Ang ibig sabihin niyan ay the process of immersion, submersion, and emergence. Sabi ni Vice, Analytical Dictionary of Old and New Testament. So ito galing nga sa salitang root word po niya ito ay bapto, meaning to dip o ilublob. Katulad ng ginagamit ng mga Grego pag sila ay nagkukuling ng damit. To dye, D-Y-E, to dye, ay dip. Ilublob nila yung tela sa may kulay at sila ay magkukulay. Yan, nanood po ako sa National Geographic. Meron pa rin mga lugar na gano'n ang ginagawa. May mga iba-ibang tubig na may kulay. Nilulubog nila yung damit doon. Yan ay bapto, to dip. So, yun ang pinanggalingan. So, baptize, primarily, sabi nga po ni Vice, a prequintitative form of bapto, to dip. So, ito ay immerse. Pag pumunta tayo sa Webster, ano makikita mo? Ang Webster Dictionary, ang kahulugan ng mga salita ayon sa paggagamit sa kasalukuyang panahon. Kaya kung kayo po ay bihasa sa dictionary, yung minsan sinasabi from Old English, from Middle English. Sabi niya, sinasabi niya yung pinanggalingan ng salita, tapos sabihin niya yung kasalukuyang kahulugan. Nag-research po ako sa baptism sa Webster. Sabi niya, number 1 kanya. Tapos meron ABC. A Christian sacrament marked by ritual use of water and admitting the recipient to the Christian community. Yan ang kahulugan ng baptism. Letter B, a non-Christian rite using water for ritual purification. Kahit daw po sa hindi Kristiyanong rite, kanya maraming Muslim o ano man. Letter C, ito ang kahulugan ng Christian Scientist na isang sekta, a purification by or submergence in spirit. Yan naman ang kahulugan ng mga Christian Scientists. Tagataas may number 2 na kahulugan. An act, experience, or ordeal by which one is purified, sanctified, initiated, or named. Alam niyo, sabi ng mga basketball, mga nagsasalita sa basketball, he had the baptism of fire. Ibig sabihin, siya isang rookie. So, naranasan niya yung initiation bilang rookie sa PBA. Napahirapan siya kanya. He had the baptism of fire kanya. So, yan ang kasalukuyang kahulugan ng salitang ito. Mag-ingat po tayo. Pag tayo nagbabasa ng Biblia, huwag tayo pumunta kay Webster. May ibang bibigyan niyang kahulugan. Yan ang kahulugan ni Webster. Noah Webster, ang full name po niyan, ay yung salitang mga English words na yung kahulugan ay kasalukuyang panahon. Kaya nire-revise po nila yan. From time to time, nire-revise nila yan. Nagdaragdag ng mga salita. Alam niyo, salitang pantalon. Yun ang English word. Trousers. Pantalon. Boondocks. Meaning mountain. He is from the boondocks. Nasa ano na rin yan. Nasa English dictionary. Naging English word. Boondocks. Pantaloons. Trouser. Yung pangalan nyo, Tagalog yun. So, yung nagbabago yan. Kasi nagbabagong salita, kahulugan ng mga salita from time to time. Kaya nga po, kung tayo gumagamit ng King James Version, mag-ingat po tayo. Merong mga salitang
nag-iba ng kahulugan, may mga salitang ginamit na hindi natin maintindihan, walang kahulugan sa atin. For instance, tingnan po niyo ito. Ito sa Romans chapter 1, verse 11, sa King James Version. Basahin po natin. Ito, salitang ito. Ibang kahulugan ng panahon na yun kaysa sa kahulugan sa panahon natin ngayon. Basahin natin, ano po? For I long to see you, that I may impart, hindi 11, ano po? 12 yata. 12 pala, 13. Mali, 13. Now I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purposed to come unto you, but was led hitherto, that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles. Sabi niya rito, but was led hitherto. Alam po yung salitang let, ang kahulugan nito nung sinulat ng King James Version? To prevent, to hold back, to restrain. So, ibig sabihin ni Pablo, but I was held back hitherto. Sabihin, may dahilan na pumigil sa kanya. Ako'y napigilan kanya. Kung titignan po yun sa Tagalog, makikita niyo ang kahulugan ng salitang let. Ang salitang let sa modern English is to allow. Doon sa Old English, nung sinusali ng King James Version, at ito ay nirevise noong 18-something na taon, ang ibig sabihin ay to prevent, to hold back. Tignan po yung sa Tagalog. At 13. Nais kong malaman niyo mga kapatid na madalas kong binalak na makapunta sa inyo, subalit hanggang ngayon ako'y nahadlangan. Tingnan nyo. Upang magkaroon din naman ako ng bunga sa inyo, gayon din naman sa iba pang mga hentil. So, nung sinusulat ng King James Version, ng let means to prevent, to hold back, to restrain. Anong kahulugan sa salitang let ngayon? To allow. So, meron na po nagkaroon ng isang 360-degree na pagkakaiba ng kahulugan. Ang salitang prevent sa King James Version, ang ating prevent ngayon ay pigilan. O mapigilan, to prevent. O pigilin, to prevent. Sa King James Version, hindi na ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng to prevent, to come before. Galing po sa salitang Latin prevenio, before, venio to come. So, to come before, ganyan. Yan ang ibig sabihin ng prevent. Basahin natin sa Psalm 88, verse 13. At tingnan po natin. Basahin natin, mga kapatid. 88, verse 13. But unto thee I cried, O Lord, and in the morning shall my prayer prevent thee. Ay sabihin no. Pagka nanalangin siya sa umaga, ay pipigilan niya yung Panginoon. No, hindi na ibig sabihin no. Ang prevent is to come before. Basahin po natin. But unto thee I cried, O Lord, and in the morning shall my prayer shall come before thee. Pero dito, i-prevent ang ginamit because iba na salita. Nagbago yung kahulugan ng prevent. Nung sinasal ng King James Version, it means to come before. Ngayon, ang prevent is to hold back, to restrain. Kung gumagamit kayo lumang King James, mag-ingat kayo. Marami na mga salitang dito sa bilang ito na hindi na ganun ang kahulugan ngayon. Tuwing pa po tayo ng isa sa Psalm, sa 119th Psalm, verse 148. Basahin po natin. Ito, sabi ko nga po kagabi, ito pinakamahabang awit sa Old Testament. Sabi nito, my eyes prevent the night watchers that I might meditate in thy word. Mine eyes shall come before the night watch. Sabi nito, ibig sabihin, that I might meditate in thy words. Ibig sabihin, bago siya matutulog siya bago darating yung mga tagapagbantay at siya yung magbulay-bulay sa harapan ng Panginoon. So marami na pong nagbago. Yung conversation sa King James Version. Ang salitang conversation ngayon ay pag-uusap. Ang ibig sabihin ng conversation noon ay pag-uugali. Basahin mo natin.
Sa Philippians, pag-uugali at ang bunga ng pag-uugali nyo. Dito po sa Philippians 3:20, our conversation is in heaven. Ang ibig sabihin, ang aming ginagawa ay upang makarating kami sa langit. Yun ang ibig sabihin ng Apostle Paul. Hindi nakikipag-usap ka sa langit kanya. At isang magandang paraan para malaman natin kung totoo, tamang kahulugan ng salita, ay palitan mo yung kahulugan doon sa salita. Kung ito'y may kahulugan, yan ang kahulugan ng salita. Halimbawa sa John chapter 3 verse 23. Tingnan nyo napakalaking tulong po nito. We will substitute the alleged meaning dito sa salita. Or we will substitute yung inisip natin kahulugan ng salita. Pag meron kahulugan yung pangungusap, that's the meaning. Basahin natin. Naglulubog rin naman si Juan sa Eno na malapit sa Salm sapagkat do'y maraming tubig at ang mga tayo pumunta roon at nailubog. May kahulugan ba yun? Yes. Kung ang baptism paglulubog, ito'y nangangailangan ng tubig. A tubig sufficient to immerse a person. Kung gagamitin natin ang pagbubuhos o pagwiwisik, tingnan natin. At nagwiwisik rin naman si Juan sa Enon na malapit sa Salem sapagkat di marami tubig. It doesn't make sense. Hindi mo kailangan pumunta sa isang ilog para magwisik. O magbuhos. Nagbubuhos rin si Juan sa Enon na malapit sa Salem sapagkat di maraming tubig. Hindi mo rin kailangan maraming tubig para magbuhos. Pinakamarami siyang timba, pwede ka na magbuhos ng tubig. So, yun po isang paraan para makita natin ang kahulugan ng mga, tingnan niyo yung salitang apostle. Ito ang mga sinugo ng ating Panginoon. Di ba tama yun? Yan ang kahulugan ng salitang apostle. Ito ang mga pangalan, mga sinugo ng Panginoon. Ako'y sinugo ng Panginoon. I am the apostle of Christ. Ako'y sinugo ng Panginoon. It makes sense. Dahil talagang kahulugan ng salitang apostle. Sinugo. Ay yung salitang angel, angelos. Sa salitang Grego, pag nagsusunod yung dalawang G, yun yung nagiging NG. So yung angelos. Angelos. Messenger. Yun ang ibig sabihin, no? It may be a human messenger or a spiritual messenger. Talagang anghel, literally. So yun po makikita natin. So yun po ang ating makikita, mga kapatid. So, sinasabi po natin ang mga salitang ito para makatulong sa ating pag-aaral. Tandaan natin, the Bible is composed of words. When we converse, we use sentences. Pangusap. At ang mga pangusap ay naggumagamit ng salita. So, kung hindi mo alam ang kahulugan ng salita, paano maintindihan ng mga pangusap? So, mag-ingat po tayo sa mga salita. Situate na tama ang kahulugan. Kapag ka hindi ganun, hindi magkakaintindihan. Diba? Sa salitang benevolence. Ang benevolence sa Biblia, ang salitang benevolence na mababasa sa Biblia. Pero yung mga pagtulong na makikita na sa Biblia, yung mga sitwasyon na kung saan ito'y matter of life and death. Halimbawa sa Jerusalem, dahil tumagal na po yung mga dayuhan, mga Hudyo roon, at sinabautismo sila, kinakailangan sila manatili na mas matagal-tagal, lubos na yung kailang pera, so they are in a matter of life and death. So tinulungan sila ng mga na iglesia sa Jerusalem. Sa Acts chapter 11, tinulungan ng mga kapatid sa Judea, bakit? Nagkaroon ng malaking famine o taggutom. It's a matter of life and death. Yun ang benevolence sa Biblia. So hindi tagtulong yung tinulong mo binigyan ng advice, that's not benevolence, according to the scriptures. O pinaupo mo siya sa upuan, that's not benevolence. Oo, totoo, pagtulong yun. But it's not the same pagtulong na sinasabi ng church benevolence sa Biblia. So we have to understand yung mga kahulugan ng salita. And you have to be honest. Alam niyo, may mga kapatid na dishonest from my experience. They will propose a debate. Tapos ang proposition nila, hindi kailang pinaniniwala. Para lang mahirapan yung katunggalin nila sa debating. That's being dishonest. Ang purpose ng debate is not to win. A purpose of debate is to study, to learn.
to test kung ang iyong paniniwala ay tama o hindi. That's being honest. Yes, you will prepare, magpahanda ka, but to being honest, kailangan ang iyong patutunayan na iyong bagay na iyong pinaniniwala. So, halimbawa, church benevolence. Resolve that the scripture teach that the church, when it helps, when it purpose benevolence, it is from its church treasury and exclusively to the saints. Yan ang aking tatayuan. Pero kung hindi mo ganun ang ibang paniniwala mga kapatid, resolve from the scriptures that the church may also help needy non-saints. Ayaw nilang parmahan yun. But that's what they believe, di ba? So you have to be honest. Makakahulugan ng salita ay mahalaga. Meron pong comment dito, kulo, kanya. Ito, si Brother Samuel Garrett, alam mo, marunong sa Grego ito. To prevent, kanya. By word or act, forbid, hinder, keep from, let, not suffer. It's a yes. Yan ang kahulugan ng let sa panahon ng King James Version. Pero yung let ngayon, na hindi salitang yun, magkaiba, is to allow sa ating modernong wika. Sa wika English noon, ito'y sinalingan sa salitang binabanggit po ni Brother Samuel Garreta, kulo, kanya. Kulo. Ito isang long O, ano po? Kulo. So, it means to prevent, to hinder, keep from, to hold back. Tama yan. Pero ngayon, yung salitang let na yan ang kahulugan na nalagay sa mga modernong salin. Dahil yun ang kahulugan. Kaya sa King James, ito yung lumang English. Ano po? Ang original English version ng King James 1611, tapos ito yung nirevise to 18-something. Nalimutan ko lang po yung particular na year. So yung mga Baptist Church na sinasabing King James 1611, hindi yun ang Biblia binabasa natin James ngayon. Ito yung na-revise to 18-something. Hindi natin maintindihan yung 1611 original King James Version. Yun ay Old English, Anglo-Saxon. Hindi natin maintindihan yun. Nagbago lang, mabilis na nagbago, nag-evolve ang English language sa kanyang form ngayon. Bakit tayo nahihirapan basahin si Shakespeare? Iba ang English nila sa atin. Kaya ako ay nagbabasa ng Shakespeare nung high school ako. Talaga makakalbo ka kung sasakali. Napakahirap basahin ng Shakespeare. Pero yun daw pong golden years ng English language. Siguro. Pero napakahirap basahin. Ngayon, kung merong modern version ng Shakespeare na sulat niya, mas madaling basahin. Kaya nung nagpapatulo sa akin yung aking mga anak doon sa Shakespeare, sabi ko, madali yan. Kumuha kayo ng modern version ng Shakespeare. Na yung Shakespeare na yan, sasalin sa modern English. Madali yung maintindihan. Kung babasahin mo yung Old English o English sa panahon ng Shakespeare, sa panahon ng Queen Elizabeth I, may mahirap maintindihan nyo. Iba yung English nila. So, gradually, English language evolved. At sa panahon natin ngayon, ang English language ay nag-iiba. For instance, sabi nung ako yung nag-aaral sa English, how are you? Ang sagot mo, I'm fine. Thank you. Ang mga modernong Amerikano, sabi niya, how are you? I'm good. Bumabalimbingan tayo ako doon Bakit? Hindi ginagamit yun. Pero yun na ginagamit nila. How are you? I'm good. Ang ibig sabihin, I'm fine. Yun ang correct English kung tutuusin. Kaya lang, ginagamit nila, I'm good. O di gamitin mo, I'm good. Ang ibig sabihin, ikaw ay ayos. Wala kang problema. I'm good. Kaya. Pero yung sinabi ng English teacher namin, I'm fine, thank you. In other words, I have no problem. So sabi niya, I'm good. Kasi salitang good, may bang hulugan nun Sabi ko, mabuti. Ako yung mabuti. Siguro, tama. I'm good. Ginagamit nila. So, nag-evolve po yan. Gradually, after several years, mag-iiba ng expression ng mga tao kaysa noong ulang panahon. Kaya yan ang nature ng language. Sa amin, ang ginagamit ba salitang nag-aalmusal? Sa amin, hindi na ginagamit yan. Dati, sa breakfast, ang salita namin, minsan almusal, pero meron kami salitang term, may nabak kanya. Abak yung morning. Sa namang tanghali, megto na ka. Kumain ka na ba? Sa tanghali, nananghalian ka na.
sa afternoon, meron din salita. Ngayon, hindi siya na lang salita. Kumain ka na? May anak ka? Ganun na lang. Nagiging generic. May mga salitang nawawala dahil di na ginagamit. Halimbawa, yung mga agricultural terms na ginagamit noong unang panahon dahil ang mga tayo nagsasaka, hindi na ginagamit ngayon. Dahil wala na nagsasaka, malos nagsasaka. So, yung mga agricultural words, hindi na ginagamit. So, ganun talaga lingwahe. It's a living language, so it changes. So, kahit po sa ating pag-aaral sa Biblia, tingnan natin yun. Lalo kung ginagamit natin yung lumang mga salin. Ang susunod nating pag-aaral, may kaugnayan sa mga salin. Why do we need translation? Why do we need revision? For the very same purpose, to understand. Kasi kung sabi nga po ni Dungan, na gumamit ng nagsulat ng librong hermeneutics kanya, or the science of understanding the Bible, sabi niya, we need a good revision. Kaya matagal lang naisulat yun. Meron na mga revision ng mga Biblia ngayon. Halimbawa, the New King James Version is a revision of the King James Version. Yung New American Standard Bible is a revision of the American Standard Version. Kung siya mayroong English Standard Version, hindi ko masyado gusto. So, bakit ganon? Para makamadali tayong maunawaan ng mga salita sa banal na kasulatan. So, wala lang po nakita ibang mga comment maliban kay Brad Samuel Garreta. Thank you, Brad. Agyamanak, Brad. Agyamanak kabsa. Sabi agyamanak. Agyamanak ay thank you sa Ilocano po. Pero sabi ng mga Ilocano, hindi na rin nila ginagamit yun. Thank you na lang. Kaya salamat. Okay. So wala na po tayong mga tanong, mga kapatid. Ito na po ang ating sa kabilang pangpang, ganyan. So ito po yung lupa sa kabilang pangpang, ganyan. So wala na po tayong tanong. Ito po ay bagay na kung ating pagtsatsagang matutunan, mas madadali po, mas makakatulong po sa ating pag-aaral sa mga bagay-bagay. Sa unawain ng Biblia, lutasin ang mga kontrobersya sa mga kapatid. Kung alam po natin mga salita, then be honest. Kung anong katotohanan, yun ang ating sundin at paniwalaan. Huwag natin ipilit ang mali. Dahil wala tayong pupuntahan doon. Pupunta tayo sa impyerno na pagpinilit natin ang mali. The truth shall make us free. So tayo po'y sama-sama na lang. Banal, kayo po'y nagpapasalamat. Binigyan po nyo kami ng karagdagan ng buhay sa araw na ito. Sana po sa araw din po ng bukas, pero ayon po sa inyong kalooban ng Diyos. Nagpapasalamat po kami sa mga salita na inyong ipinahayag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang mga salita nagtataglay ng katotohanan, salita ng kaligtasan, salita ng nagpapakilala po sa amin sa daan patungo sa langit. Sana po kami manatili dito sa daan na ito upang kami po ay makarating sa tahanang iyong nanda para sa amin sa langit, o Diyos. Patawarin po niyo kami sa aming mga pagkakasala. Hindi po namin gusto na may magkasala, pero kaya po kami nandito pa rin sa mundong ito, napapaligiran ng lahat ng huri ng kasamaan. Kami po ay minsan ay nagkakasala at nagkakamali. Pinapanalangin din po namin ng mga kapatid na sa kasalukuyang panahon ay nawalan ng mahal sa buhay, gawa po ng pandemya o ng mga kadahilanan. Sana ay tulot nyo na sila ay manatiling matatag sa kailang pananampalataya, magpatuloy sa paglilingkod sa inyo, Diyos. Ngayon din po ang mga kapatid na may mga bigat na karamdaman, sana po ay maging matatag din po sila sa gitna ng iyo, sapagkat alam po na yun ay pansamantalang lamang. Pansamantalang sakit. At ang inaasan po namin ay pansamantalang kapahingahan na inyong inihanda sa amin sa langit. Ama, kami po ay pansamantalang hihinto na sa aming pag-aaral, gawa po ng limitasyon ng aming mga katawan. Kailangan din po na magpahinga. Sana itulot nyo natin magpatuloy, O Diyos. At ang mga bagay na tayo maghihingi, sa dakilang pangalan ng Kristo Kristo. Amen. Wala pa rin akong nakitang comments. So maraming salamat sa inyo mga kapatid. Patuloy po tayo bukas. Mag-ingat po kayo. Stay safe.